Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo at Happy New Year po sa ating lahat. Naway meron pong makukulong na mga senador, contractors, congressman ngayong taon na ito. Okay? Speaking of makukulong, pakinggan naman natin tong mensahe ni 2022 number 1 Senator Robin Padilla sa issue ng West Philippine Sea. Okay? So, pakinggan natin to guys, and I just want to let you know, may mga moments tayo na ipopost yung video para i-share naman natin yung saloobin doon sa mga sinasabi niya. Okay? So, let's watch this. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Okay, by the way guys, itong sinasabi ni pinakamatalinong senador sa ating bansa, yung wag na tayo makipag tagisan sa China kasi wala daw tayong mapapala. Imagine niyo sa halos napakaraming insidente na binomba tayo ng water cannon, yung mga mangingisda, yung mga Coast Guard natin, yung mga researchers natin na pumupunta sa iba't ibang panig ng West Philippine Sea ay hinaharas ng China, ng Coast Guard ng China. So, sa tingin ba ni Senator Robin Padilla, nakikipagtagisan ba talaga tayo? O yung ating teritoryo, syempre, kung iisipin mo, atin yun eh. Bakit tayo makikipagtagisan? Diba? Nasa atin yung bola. So, wala sa kanila dapat. Kaya nga, yung kung pinag-uusapan yung anong mangyayari dito sa West Philippine Sea, dapat yung lahat ng mga Pilipino alam yung issue dito sa territorial na inaangkin ng China sa ating bansa. Okay? So continue natin Tayo po'y nabas dyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Okay. So, hindi daw siya pro-China. Pero yung sinusuportahan niya ba na yung kanyang poon na si Duterte, sa tingin niyo ba hindi siya pro-China? O sinabi pa nga ni Duterte na okay lang daw maging probinsya tayo ng China. Walang iyang kwento. Di ba? Tapos, yung kanyang message dito, guys, hindi niya parang pinagtatanggol yung ating mga mangingisda at mga Coast Guard. Di ba? So, ano sa tingin nyo? Hindi ba yan pagiging pro-China? Di ba? Hindi natin sila mapakinggan kung anong comment nila, anong suporta nila sa Coast Guard natin at mga mangingisda. Wala tayong marinig. Yun. China, tayo po'y pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin... Oo nga. Magandang relationship. Kahit sino namang bansa, kailangan nun di ba? Ang problema natin, yung kapitbahay natin,
binobomba lang yung mga isda natin na kumukuha lang ng panghanap buhay para itaguyod yung pamilya. Tapos kukunin yung isda, tapos itataboy sila. Yun ba yung magandang relationship ng isang kapitbahay? Yung binobomba ka. 'Di ba? So, ang tanga ng comment niya eh. O sige, continue natin. Pin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol. May trade na po tayo sa China. Sana Sige. buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo dyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan O tapos. sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. To let you know guys, merong isang incident yung Malaysia ata. Ang nangyari, may mga fishing vessels na galing China pumunta sa kanila. Ang nangyari, niwarningan nila yung vessels na yon, tapos nang hindi nila pinakinggan yung Coast Guard ng Malaysia, ay tinaboy sila. May mga fishing vessels nga pinatumba talaga, nilubog ng Malaysia. Pero meron pa rin silang good relationship in China in terms of trade o kung ano naman yung negosyo or business ng pag-uusapan, di ba? Pero tayo, makikipag-trade ka, okay yun. Pero in terms of to protect our territory, hindi yun kailangan natin gawin yun. Dapat kailangan natin protektahan yung ating teritoryo sa mga invaders na katulad ng China. Diba? Let's continue. China. Hindi ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan daw liwanagin ang teritoryo ng Pilipinas, tapos yung sa EEZ, Exclusive Economic Zone, di ba? Kung natatandaan nyo guys, ang ating bansa ay nanalo sa isang resolution. Ang tawag dito ay yung arbitral resolution, okay, noong 2016. Ito papakita ko sa inyo. Arbitral resolution of 2016 refers to the landmark ruling of Permanent Court of Arbitration, PCA, July 12, 2016, in the case of Philippines versus China, which invalidates the China's 9-dash line. In China, merong 9-dash line. Tapos, recently, ginawa nilang 10-dash line. Okay? At ang sabi dito, yung na-affirm that the Philippines have the sovereign rights to resources within the exclusive economic zone under UN Convention of the Law and Sea of the Sea, or UNCLOS. Okay? Yung tribunal ruled that China's historical claims had no legal basis, clarifying maritime entitlements and establishments international law as the founding for resolution such dispute, through China rejected the ruling. So, ang dito is nanalo tayo sa isang korte na yung UNCLOS, ito ay nire-recognize ng China, which is an international law in terms of the sea.
Okay? Pero ang problema, hindi dumating sa korte itong China. Okay? At pinabayaan nila yung korte mag-decide. So nanalo tayo dito kasi wala silang legal basis eh. Kahit sabihin natin historical, wala. Hindi sila nagpresenta. Oh, anong nangyari? Ang kaso ay nanalo sa atin. That means na tayo talaga ang may exclusive na paggamit whatever thing nasa West Philippine Sea as long as nasa exclusive economic zone. So ang problema natin dito kay Robin Padilla, mukhang hindi talaga siya nag-homework. Imagine niyo nanalo na tayo ng 2016. Yung kanyang poon, sabi niya, parang basura lang ito, pwedeng itapon sa sa trash can. So that means itong si Robin Padilla, either alam niya talaga yung ruling o naglalabas lang siya ng fake news para maling lang yung mga tao. Okay? Ang totoo dito, guys, yung exclusive economic zone at yung rights natin doon sa lugar na yon, nanalo tayo. That's ours. Okay? Ang kailangan lang natin gawin is ibalita natin to at dapat i-educate natin yung bawat Pilipino na wala tayong confusion, wala tayong mga panlinlang o walang confusion dito sa rule ng EEZ. Alam na natin na nanalo tayo at walang karapatan ang China dito sa usapin na to. Okay? At sana, mag-homework naman po kayo. Senator Robin Padilla, ano ba naman yan? Senador ka tapos hindi mo to alam? Diba? Kakahiya ka. O, continue natin. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Bobo! Ilang barko na pumunta yung China dito sa ating bansa. Within our EEZ, okay? Nasa exclusive economic zone, yung mga Chinese vessels na pumunta sa atin, yung iba pa nga pumunta ng ng East Philippine Sea. Tapos yung iba mas malapit pa sa Palawan. So, parang walang alam to si Robin. Ano ba? Sige. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na... Yun na nga. May mga pasaway, may mga tarantadong China na hinaharas. At sana, meron na tayong, kung tinuloy ni Duterte, yung natin doon sa West Philippine Sea, sana yung resources natin doon, sana ginagamit na natin hanggang ngayon. Pero wala, pinabayaan ni Duterte. Ano ngayon? Ano nangyari ngayon? Nakuha yung ibang parts, di ba? At hanggang ngayon, paunting-kunting kinukuha nila yung ating mga coral reefs na sana yun ang mga area na pwede pangkuha ng isda ng ating mga mangingisda. Diba? Tayo'y makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi naman tayo nakikipag-away. Sila yun ang haharas sa atin. Ano ba, hindi ba nanonood ng video ito? Pinakita pa nila. Iisang vessel lang ng Pilipinas nandito, tapos ang ginawa ng China, pinalibutan yung vessel na yan, yung rubber boat na yan, at pinaresahan, kinuha yung kanilang mga baril,
naputulan pa nga yung isang darili ng ating military doon eh. Tapos sasabihin niya, wala tayong mapapala kung makikipag-away. Tayong ginagago ng China. 'Di ba? Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Po. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. O syempre naman. Ito ang challenge natin kay Senator Robin Padilla, ang pinakamatalinong senador sa ating bansa, na maglabas po kayo ng statement na sinusuportahan niyo po yung Coast Guard natin at suportahan niyo yung ating mangingisda. Dapat maglabas din kayo ng statement against Chinese Coast Guard. Okay? Or yung China. Dapat sabihan nyo sila na huwag tayong gagawin sa ating economic zone. Di ba? Kasi nanalo na tayo ng arbitral ruling. Ano pang ginagawa nila dito sa ating teritoryo? Para malaman natin kung pro-Filipino ka talaga. Dito sa mensahe niya, guys, ang ginagawa niya dito is mas papabor pa siya doon sa China kasi hindi niya doon sa mga statements na sinabi niya, wala siyang sinasabi na about the ruling, yung nanalo tayo. Wala siyang sinasabi na para suportahan yung ating Coast Guard, yung ating mga mangingisda. Anong dapat gawin kung hinaharas ng Chinese Coast Guard? Ano bang mga solusyon? Kailangan ba natin ng mas maraming barko? 'Di ba? Hindi naman kailangan natin makipag-away, okay? Ang gusto natin, umalis sila dito sa bakuran natin. Okay? At itong mga mensahe na ginagawa niya, lang yan eh. Parang pangduwag lang yan. Kasi hindi niya pinagtatanggol yung ating mga mamamayan na nandoon sa dagat at nangingisda. Wala ka talagang maririnig sa kanila. Kaya nga, dapat maging maalam tayo, maging matalino tayo sa mga politikong ganito kasi ganito yung ginagawa nila, ganito yung propaganda nila para playing safe lang na hindi inaaway, na hindi dapat tayo makikipag-away sa China. Okay? Pero yung deeper meaning, okay, mas papabor pa tong statement niya sa China kaysa sa Pilipinas. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion, please paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po, and I'll see you sa susunod na video.